the bridegroom's hope. Tikvat hakatan, prepared, adorned, awaited. Say it again, prepared, adorned, awaited. Bali, ang nag-prepare gyud nato ang Ginoo gyud. Kay kung tan-awon gyud nato in the eyes of God, wala ni isa nato kaya mo sabay or mo fulfill sa standard sa Ginoo. Lisod gyud kaayo i-fulfill yang standard. Mo na nga sa sobra ka taas yang standard ug sa sobra ka bankrupt sa tao, bisag unsa nga paningkamot maayong binuhatan dili gyud makaabot sa standard ni Lord sa holiness ug righteousness. That's why because of his love, of his grace, he sent his son. He came down. Mo nang the grace of God appeared ningari gyud sa atong level para luwason ta. And that's a very, very good news to everybody. Kaya nga naman, I believe kitang tanan, we want somebody nga mutabang nato, muluwas nato. O spiritually speaking, in the eyes of God, walay sikreto, tanan visible, tanan makita sa Ginoo, imong unahuna, imong motibo, unsay nagdagan sa imong mind, unsa na imong kasing-kasing. God knew everything. Mo na nga kung wala niya gipadala iyang anak, unsaon gyud nato nga makabaton tag kaluwasan ug kapasayloan, lisod gyud kaayo. Na atong mga offering sa mga simbahan sa unang panahon, mag-offer og mga goats, mga bulls, mga lambs, pero temporary ra siya. Mao na nga kinahanglan sa Ginoo kanang gitawag og assurance gyud, no? Kanabang total nga redemption, complete perfection nga pagluwas sa tao sa iyang kahimtang nga bisag siya nga tao maglisod gyud og kabot sa sakto nga standard nga gihatag sa Ginoo. And then he gave his son, and then if anyone, ingon ng Bible, that's the good news. If anyone who believes in his son, the Father in heaven, he will give you the right katungod nga mahimong anak niya. And that's our kanabang katungod nato nga gihatag sa Ginoo, bag-o nga kinabuhi. So kini nga bag-o nga kinabuhi gikan sa tao nga nagtuman sa tanan sa balaod, gikan sa tao nga fully nag-obey sa tanan sugo sa amahan, and that's he is the only one nga naka-fulfill ana. And then gibutang dayon ta sa Ginoo sa lawa sa iyang anak. Mo na ang tawag nato karon, we are now the body of Christ. So because we are the body of Christ, I don't know asa ta na belong, kasing-kasing bata, sa bukton bata, sa tiil bata, sa tiyan bata, I don't know asa nga part, pero ang atong head, his name is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. So asa kadapit na belong sa lawa sa Ginoo, wala ko kabalo, imo nang i-figure out. Maybe hilig ka og sangyaw, ganahan jud kag sangyaw, which is kitang tanan gi commanded gyud, commissioned. Legal gyud na siya. Commission gyud ta na ay proper nga ceremony ana, commissioned officer na ay niagi og proper nga ceremony or program nga daghay nakakita, daghay nakadungog, gi-recognize ka nga ikaw karon usa na gyud ka certified lieutenant or kapitan, whatever imong ranggo. Ing ana pod gi-commission ta to everybody, kitang tanan nga mga anak sa Ginoo lang ha, the body of Christ nga musangyaw gyud sa pulong sa Ginoo. For example, ang My Home Music, thank God, 13 years, naasa na always nag-company sa tua, nag-lead sa atua sa pagkanta, pag-worship sa Ginoo. But that's not the first calling. Part ra na siya, bonuses yun na. Ang pinaka number one yun nimo, you are commissioned to go and to share the gospel. Pwede ba maingnan ni mong tapad? You are commissioned to go and to share the gospel. And then when you share the gospel, dili pareha sa akong style. Dili pwede mo awat-awat ka, kailanlain man ta growth. So lahi po akong approach. Ang imong style to share the gospel is in your level. Kanang pagka ikaw. And then mabless si Lord, ana i-anoint ni Lord ang imong lips, imong words. Mabata man ka, maidaran man ka, it doesn't matter. Ang importante mo gawas ang pulong sa Ginoo sa imong mga baba. Amen? And then let the Holy Spirit na maoy mo touch sa heart. Ikaw ug ako, dili nato na business.
Dili na ato ang responsibility nga ato ni siya kung sa Ginoo nga na murag dadon si man. No, it is the Lord. Imong buhaton, share the gospel and then invite. That's all. Pag ingon si Jesus, kung naay mo dawat, i-bless siya. Pag dili mo dawat, unsaon man. Kasi tungluhon, dili tungluhon. I-bless gihapon. Ang ingon ng Bible, itaktak lang ang imong tiil og proceed to another city, proceed to another house, proceed to another person. Kay ang gusto sa Ginoo katong willing. Kay sa diyang gihatag niya ang anak willingly. Gihatag, nag-obey siya sa amahan. Mo na nga, kita pod nga musunod sa lakaw ni Ginoong Hesukristo, willing pod ta. Mo na nga, karong naata karon kitang tanan, naata karon. Because we decided to come. Despite na atay mga siguro apason, buhaton, but we decided nga, Sunday today, I will go to church. Amen? Inay mong tapad. Congratulations, you made it. Amen? So, inay mong tapad. Pikas na pod, keep it up. You're doing great. Amen? And then, sa wala, iampo na lang nato sila. Kaya I pray, no, nga, I pray yun. This is really my desire nga, moabot ang time nga, kada isa na to, we can bring somebody. It's part of being a child of God to bring someone to the Lord. And then, kung di na siya mabalik, it's okay. Just allow Him nga makadungog invitation, makadungog og calling nga naay nanawag sa iya. Kay kung moabot ang time, and then naarabag yung time sa tanan, pag moabot ang time, dili siya magmahay. Nga naman, once upon a time sa iyang kinabuhi, you invited her or him to come to the altar para maminaw mo, humble down, ug dawaton ang kamatuoran nga everybody needs a Savior. Everybody needs the Lord. Amen? Imong silingan, imong kuya, imong papa, imong mga anak, imong igsuon, imong kauban sa trabaho, bisag kinsa nga na-connect sa imo, mao gyud na ang primary person nga gibutang ni Lord sa imo ang kinabuhi para imo masangyawan. Dili si sangyaw nga murag nagdebate o murag full of knowledge ka, just a simple invitation. If available ka karon, join me. Let's go to the church. Let's listen to the word of the Lord. Amen? And then, if imo nang buhaton, kabalo man ta kinsay maka-benefits. Kinsay maka-benefits? Siya mismo. Na ay daghan ibuubo ang Ginoo. Especially sa atong kalibutan karon, the world, grabe ang chaos. Grabe ang conflict. Time to time, we really don't know what will happen. Inflation, naanagyod, nagsugod na. Price hike, pasaka. Get ready, church. Wadili ni panghadlok. This is a real fact. This is the news. Mang-increase na ang tanan. Napa ba ka next week? I-allow ba nimo ang kalisod mo oy miingon nga, pobre ka, di ka mo simba. Wa kay kwarta, di ka mo simba. Kay ang pwede man ang kwarta mo dictate. Dagan ka kwarta, sige simba kay dagan ka kwarta. Dili siguro. Ang mo dictate is ikaw mismo. You decide, not the money, not your situation. Wala na may nag-amen ni isa. Amen? Ayaw itugot nga mo control imong situation. Amen? Ikaw ang mo control sa situation. Make it your firm stronghold ba nga, Lord, this is my commitment to you. This is my devotion to you. Pag Sunday, Lord, I will go to church. I will prepare, maglain ko daag pamasahe, kay ako na ibawan, mudagan nag 30 pesos, mudagan nag 25 pesos, I don't know how much. Kay wala na po ko sa sakay public transport, pero magtikad ako yun. So mudagag 5 pesos to 10 pesos ang increase. So ready na mo. And then, Lord, kay mo increase naman, i-increase, Lord, ang among mga blessings. I-bless ang akong mga kamot, ang akong connection. Lord, kung asa ko, give me your favor. You can ask the Lord. You say it in the name of Jesus. Kaya nga naman, ingon si Jesus, you can pray. Actually, ingon si Jesus. Ask anything. Kanang anything there, it's totally anything. Pero of course, kabalot kung dinautan, di yun na to bagon sa Ginoo. Amen. Anything okay. Anything kanang needs na to. Ask anything in my name, ingon si Jesus Christ. Believe it, that you receive it. Wala pa nimo nadawat ha, but believe it that you receive it, nadawat na nimo, bisag wala pa gyud, and you will have it. And that's faith. Mo na siyang kingdom principle
sa pagtuo. Ang sa tao dili kita kay to see is to believe. Pero kita mga anak man ta sa Ginoo ni ana si Jesus, bulahan ang tao nga nituo bisan wala ka kita. Amen. Ini mong tapad murag ikaw gyud iyang pasabot. Amen. You are blessed. Amen. Hallelujah. The year of the bridegroom's hope. Ang focus nato is ang hope ni Jesus Christ sa ato. He did ang iyang part 2,000 years ago. To save us, to forgive us, to set us apart from the world. The world is full of darkness, ingon ng Bible, but giset ta apart. He take away ta ni Lord from that place called sin, from darkness or from deep darkness into His marvelous light. So you are now in this place called light. Yes, spiritually speaking, relationship speaking, we are already been restored. The glory, himaya, ang wifi, nabalik na, na-connect na. So naa na tayo stronghold nga relationship foundation, you and God. But, everybody say but. Ang problema is our soul, atong kalag. Kay tripartite man ang tao, spirit, soul, and body. Ang atong kalag may igsoon, gibati o nahuna, mao gyud na adlaw-adlaw na to gina-struggle. That's why we need the word of the Lord. Because ang pulong sa Ginoo mao nay mo restore, mao nay mo renew sa imong mind. It will transform your life. We need the word of God. And then here comes ikatulo, the body. Magtika idaran ka, magtika decaying, no? Magtika luya, magmo na nga kinahanglan na atay buhaton. Thank God na ay mga vitamins, na ay mga herbal, unsa pa nang mga medisina diya nga mga supplement. Salamat ana, it is really from the Lord. Every good gift gikan man na sa Ginoo pag amen pod mo. Walay daotan ana. But naay the best nga gihatag sa Lord. Kay kana magud ma-access sa kalibutan. Pero naay mga butang nga dili ma-access sa kalibutan mo nagitawag divine nga mga blessings. And that's one ang anang Holy Communion. Ang Holy Communion is higher than medicine, higher sa mga antibiotics, supplement ni mo de herbal, layo ra kay nas tinuod. This is divine wholeness and health nimo. Mo na nga we can by discipline, through going sa gym, proper taking sa mga vitamins, ipadayon palihog na pag amen pod mo, proper nga taking sa pagkaon, ayaw palabi og humba, ayaw palabi unsa pa na di nga pagkaon, dapat kuan lang kanang tawag na kanang balance lang. Kasabot mo say balance? Basin lahi tag meaning sa balance ha. Ang balance isa lang kakuan, isa basin unlimited rice pud na siya. So dapat kabalo ka balance kanang sakto ra gyud sa imong lawas. And then mabuhat man na sa kuan pod sa kalibutan pero naay gi-offer sa Lord higher than that. And that's Holy Communion. And then mo access sila, possible awato nila pero dili gyapon nila makuha ang fullness sa power sa mystery ana kung awat-awat lang. It should be by faith. Kay ingon ang Bible, tanan nimong buhaton out of faith is sin. Unsay sin? Hamartia, hamartano. Hamartia is noun, hamartano is a verb, is an action. So it's an hamartano, it's a missing the mark. Pasabot, nasipyat ba? Imbis maigo na unta to, imbis target na unta to, tagak pag yun. Pera na sana, naging bato pa. So ingana ang dating ba? So kung walay pagtuo, bisag kada Sunday ta magpartake, we will continue to magsakit, magluya. We need the power of the Holy Spirit. We need to partake the tree of life, the Holy Communion, the body of Christ. Amen? Inay mong tapad pagpartake. Dili lang sa simbahan. Do it even sa balay. You can do it. Kaya naman, it's freely given to the Lord. Kabalo mo good si Lord. Maabot ang time nga ang kwarta, big deal yun in terms of medicine. Sa una mo good, barato ra mga medicine, pang libre pa magali. Karon mahal na gyud kaayo. Nya di na pud ka basta-basta makapalit, kinahanglan pud na ipirma. Sa dili mabasa nga pirma nga suwat sa doktor. So grabe na kaayo ka higpit karon. But ang Holy Communion, it's freely given to everybody. Naara nimo kung mutuo ka. And then sayang kayo. Remember, you are not the world.
We are in this world, but we are not of this world. Why? Because our citizenship is in heaven, yun ang Bible. So, muna, nga, spiritually speaking, fully restored, redeemed, forgiven, new life. Pero atong kalag, hunahuna, pagbati, decision making, we need to change it every day through the power of course of the Holy Spirit and the Word of God. Og affected na po dayan ang ato ang body. Kaya ang atong body magsunod-sunod naman ni Saul. Mingon si Saul, gigo ala ka si Saul nga gusto ko maligo giigang ko, di ba? Ang lawas maligo dayan. So diri magsugod tanan sa una-una. Nakuha ninyo? And then para mas ligon ang imong una-una, we need the Word of God. Ang pulong yun sa Ginoo. Mao na nga mas masabtan nato nga ningon si Jesus nga you cannot live by bread alone. Pasabot dili jud ka mabuhi dong day. It's only by normal nga food nga eating, dili. Because as a man, naay spirit, naay soul, ug naay body. Usually ang mga kalibutan, ang normal nga tao, igo lang focus sa ilang pagkaon o ilang gibati, and then they don't care about the spirit. Remember, pag wala ang himaya na balik, wala na balik ang relationship, wala na born again ang imong spirit, which is makuha ala through relationship with Jesus Christ, through receiving, believing, and following the steps of Christ, which is kaya nato na. Why? Because gihatag niya ang Holy Spirit. And then we have the grace of God, His love, His Word, His promises. Itagatag access sa prayer. Itagatag access sa power sa praise and worship with the pastors, the fivefold, with one another. Makapakusog ba igod imong tapad? Amen? Mabadasig ka ba nga ni simba siya? Maluya ka kung wala siya next Sunday. Amen? And then, makita niyo ba nga, gihatag na tanan ni Lord para makusgan ng tao. Usahay, kining ragyod ang spiritual, ang dili bantayan, dili tagag pagtagad. Pinaka-importante sa kinabuhi sa tao ang imong spirit. Because kung walang spirit, tanan, useless ang tanan. Mana nga, mubalik ra bagyod ta. Hiram sa Dios ang ating buhay. Mubalik gyud tanan. Hubo ka ni abot, hubo po ka nga mo balik. Pasabot, please, ayaw mo pa deceive. Kung sa kayo deceive, ayaw mo pa ilad. Nga mag-focus mo sa soul. Mag-focus ra mo sa gitawag og body. Of course, having said that, importante yun. Pero na ay higher. We need to resolve first kaning spiritual. That's why, humble yourself. Lay down your life. Surrender completely to the Lord. And then, allow God to guide you, to bless you. Na ay mga new rules and regulations, new commandments, si Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit through the Bible. Murabag, ingani ba? Katong akong common ako nga mga illustration, nga na ay prostitute. Of course, nagkasakit siya, na iniabot ang time nga iyang gikadlukan, wala na, dilan niya maatiman iyang lawas, nga maura bagyod ang iya ang asset. Pero sa hunahuna niya nga wala na siya hope, wala na pag-asa, sa kalit lang. It's just a story pero na sense. Niabot ang hari or si prinsipe. Nagkabayo, gwapo kaayo. Of course, maulaw siguro si prostitute pero na-inlove man ang hari. O sa may iyang gibuhat sa hari. Gilabian lang. Of course, dadon gyud niya sa gingharian. Pag abot sa gingharian, ang hari naatanan access. Medicine, mga pagwapa, mabalik yun, mabalik yung kusog, lagming mga pagkaon, mga kumpleto tanan. Do you think dili maayo? Ang normal nga story, maayo gyud siya. Pag maayo na siya, unsa may normal nga reaksyon sa tao, mingon gyud na nga, ang akong kinabuhi, imo. Dako kaayo ko kabubot. Mahal nga hari, di ta ka mabayaran. Murag ana gali. Pero naagi yung mga special. Kasabot mo, naagi yung mga tulibagbag o utok nga. Pag, ayaw na ko, mangita na po ko customer. Mo, ana ba? So, dili man ta ana. Amen? Dili ka na, di ba? Normal imong utok. Amen? Ina imong tapad. Normal ka. Praise the Lord. Normal ka. Ina imong pikas. Masipyat ka usahay, pero kabalo ko, normal ka nga anak sa Ginoo. Amen. So, karon pag naanak ka sa, prangka pagka-istorya, ang prostitute ba, it's just a story, pero nag-reflect siya sa ato ba? Ingana ta, spiritually speaking, muratag prostitute nga wala na pag-asa.
kanabang ubos sa katilingban, atubangan sa mga tao, luoy gyud kaayo. Ginahusgahan ba? Pero sa diyang matubang ka sa sakto nga tao, ang prostitute na tubag na sa mahal nga hari, niya in love kay sa iya, tinangga kay siya. Kompleto tanan og mga batos-batos, pasabot, mubalik yun iyang, mas mugwapa pa gyud siguro siya, mas mo healthy pa gyud siya. And then, naa na day mga new protocols, rules and regulation. Karon, kay wala naman ka nagpuyo sa squatter nga area, naa naman ka sa gingarian, naatay protocol sa kingdom. Sa una, magkaon ka, pataas ang tiil, nya kinamot karon medyo dili na gyud. Nanay mga tinidor, nya nanay mga handkerchief diri, nya nanay proper, karon nanay kausaban. Manamit ka, nanay kausaban. Nakuha ninyo? Pero, paminaw mo kanang akong gistorya nga new protocol, new procedure, ang ginabuhat sa relihiyon, mao na ilang gibuhat. Di na ka magkinamot, mo plastar na ka, para mahimo kang royal, para mapart ka sa royal. Kita dili, naanata sa royal family. Atong buhaton, ato na lang yun ilakaw. Mo na nga, importante kayo. Let's remind one another. Let's come together. No? Mag-uban ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo kay prangka pagkaistorya. Kining atong nadunggan karon, number 1 na maka-benefit ang atong spirit. Makusgan, madasig, and then ma-refresh, ma-transform ang atong mind. And then, whether you like it or not, matingala ka, makusgan imong lawas. Magtikabata. Imbis magtikatiguang, maluya, magtikatiguang, kusgan naman kaayo, kusog naman kaayo, mo dribble og basketball, mo dunk pag yun si Lolo. Ing ana ka kusgan. Kabalo ko medyo exaggerated akong example, pero kabalo mo nga naipasabot. It's faith, pagtuo, supernatural. Amen? If you want healing, protection, favor ni Lord, receive it in Jesus' name. Amen? Lord, ang wala nag-amen, ihatag sa kawa. Amen? Hallelujah. Now, paminaw mo. Importante ba yun ang kanang pagtuo ba? Believing. Kay, if you believe right, automatic yun na mo flow, you will live right. If you believe wrong, then you decide wrong. If you believe wrong, you speak wrong. But if you believe right, you speak right. Kada kayo magtanaw kag tao niya, murag na kay negative saya, ang mugawa si mubaba, negative na po. Makagikan, murag naa na kay question ba, murag di na kamusalig niya. Pero kung naa kay good opinion anang tawhana, despite na kay nadunggan, pero nagyan mo kay good opinion, kaya ba mo siya isettle nga makigistorya kaniya in a proper way. Dili harsh way. Nakuha ninyo? Ini mong tapad, nakuha gyud ay, praise the Lord. 1 + 1. Mata pag gyud mo, basi nangatulog na mo. Kay si Yung nakita nako niya, dako jud kaayong yang panguan gyud. Sige gyud Yung, bantay lang kanako Yung ha. Sa uban speaker, di jud ka mo, anak niya, sa kuha mo anak ka, bantay lang ka. So balik ta maigsoon. Naay very interesting kaayo nga verse nga gisulti si Jesus. John 14:29. English Standard Version. John 14, verse 29. Nana? All right. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Of course, ang context ani, gipahibalo na ni Jesus nga, kita 12 disciples kamo, maka-witness mong miracles, nakita ninyo akong plano, the kingdom of God is at hand, prepare the way, preach the gospel, empowered mo kay nakita ninyo akong mga miracles, pero mamatay ko. Muna pasabot ni Jesus. So ningon siya nga, and now I have told you before it will take place. Pasabot nagpahibalo na daan si Jesus nga, nindot kaya itong kinabuhi karon kaya nag-uuban ta, pero nabi problema sa unahan. Medyo kabulo ko dili ninyo makaya. Pero gisultian ta mo daan so that when it does take place, you may believe. So ang makita nimo unsa ka importante ang believing. Kay gisulti ko niya daan para ang believing masuportaan gyud sa actual nga ni believe na ka, gusto ni Lord nga makadungog kag mura bag introductory nga you need to prepare yourself because gamito nimo ang believing a part sa imong life.
Yun siya nga, and now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Pero ikaw ug ako, kini senaryo ni sa mga 12 disciples. Pero ikaw, gusto na ko mapaklaro ba, ikaw, you have the Holy Spirit in you. Because you believe the Lord Jesus Christ. Then the Holy Spirit will reside in your body. Pero kining John 14, nakig-istorya si Jesus, wala pa siya na sacrifice. Nakuha ninyo ang context, ang pinakapunto. Nakig-istorya siya sa atong gibasa, wala pa siya na sacrifice. So kung wala pa'y sacrifice, wala pa'y offering, wala pa'y forgiveness, wala pa'y redemption, o wala pa'y Holy Spirit. Pero ikaw, karon, ikaw, 2,000 years ago pa ang offering, 2,000 years ago pa ang Holy Spirit, pasabot fully accessible na gyud ang Holy of Holies. Pasabot the moment you believe the Lord Jesus Christ right now, supernaturally, spiritually speaking, naibuhaton si Lord sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing. Spiritually speaking, i-renew ni Lord, ma-born again, mabalik ang connection, mabalik ang glory nga nawala tungod ni Adan, ibalik tungod ni Jesus. So, spiritually speaking, if you believe and receive Christ, naa na ang gitawag og new life, bag-o nga kinabuhi. So, diri na day ang challenge kini atong kalag. And then here comes the body. Karon, unsa may nakita to, naa imong lawas karon because grabe ang influence sa word ni Lord sa kinabuhi nimo. Apil ang imong unahuna, ay imong gibati, and then ang imong lawas naligo, nilakaw ug nisimba jud ka. So, mo na nga united as a whole, as a person, ang imong pagsimba diya sa Ginoo. Nakuha na to? I love you, Lord, with all my heart. With all my heart is body or maybe our soul. Kaya ang heart man gud dili gyud lawas nga heart. Pero pwede po siya ma-interpret nga heart gyud. So pwede siya physical, with all my soul, with all my strength, with all my unsa pa na diya mind. So mahigugman atong mabuhat na pinagi the moment mo simba ta. Especially pag mo worship ta. Na once mo worship ta sa Ginoo, it's up to you. Ayaw pag-awat-awat. Pero ang common nga nag-focus jud ka sa pagdahig sa Ginoo, dili jud ka mag-mind sa palibot. Amen. Ang tinuod gyud kung nag-worship ka tinuod ni Lord, dili na ka mag-mind sa uban. Ang imo is ikaw nga niduol ka sa trono, Lord, salamat Lord, niduol ko sa imo. Nangayo ko nimo kaluoy, tabang, kusog, pabor. Ingana. And then depende na sa kinaamantanan sa imong kalag, sa imong unahon na makikistorya ka sa Ginoo. If you feel or you are instructed to kneel down, go kneel down. Amen. Kung na something kahilakon ka din, cry out. Para man na sa Ginoo. Ano, hilak siya, mahilak po, kusog siya, magpakusog po ko hilak, ayaw. Ba na, natumba sila tanan, na-pressure ko da, sige, tumba na lang po ko, ayaw. It should be, kanabang ikaw yun, gikan sa imong, amen. Mana, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, your mind. Kanabang pagka-ikaw yun tanan ba? Naminaw mo sa kwa? Do you really have the desire nga maka-worship ka ni Lord? Nga kanang worship good? Dili lang kanta-kanta lang? Mabitaw na ay tulo, tripartite sa body nato. Even sa temple, we are the temple of the Holy Spirit. Ang temple na ay outer court, inner court, o most holy place. Diri sa outer court, nadi tanan magdala og mga karnero, bakala, yan. Puro makasasala. Nya ang mga tao na mugot pa. Kaya naman, gusto na ko mapasahilo sa Ginoo. Nya, dito ang mga pare, kuha diri, luglug diri, dugo diri. Ingana, sa outer court, busy. Og diha ang fellowship. Everybody say fellowship. Sa outer court, nadi ang fellowship. Prepare yourself, mga ka karong Domingo. Prepare mo kagalingon. Nata na di ang commotion. Nadi ang mga physical. But sa diyang magsugod na ang kanta, ang praise and worship, musulod na ka sa gitawag holy place. Pagsulod sa holy place, mingaw kayo. Na ay table of showbread, na ay menorah, katong murag
incense nga mag-aso nga humot kayo. Nya diri nada itong 7 lampstand. Tulo ra ka furniture. Nya kana sila na ay mga meaning na diha. It's about worship, it's about prophetic, it's about coming to the Lord in karabang mag-humble down ka ba. So medyo holiness na naana diha ang changes sa ato ang atmosphere sa worship. But the moment nga makasulod ka sa Holy of Holies, didto na mag-overflow ang worship. Kada bang wa na kay pakialam sa palibot. Nag-worship na jud ka. Kada bang naanagay breakthrough. Ug mao nay dapat unta. Kay kabalo ko kasagaran sa to diri mga we are newborn in the kingdom of God. Let's have a goal every Sunday to come to the altar, but not just altar, but to the Holy of Holies. Kada bang naay breakthrough gyud sa worship ba? Kadang ma-worship nga di ang imong mind wala nay hunahuna sa unsa kung tapad akong sa palibot unsa ilang masulti. Ang mo diretso na, it's all about God and you. Mo na kung mahimo lang no, I hope na receive ninyo ning revelation. This is the desire of the Lord nga every Sunday in essence mura tag gisulod. Basin ko tubrata sa outer court. Dili dapat kay ang mga kortina man gud sa holy place o sa most holy place, abri na tanan. Everybody say open ang tanan. So pasabot pwede na. Sa una magud kay pari ra gyud karon pwede na gyud kitang tanan because of the work of Christ. So pag musimba ka, make sure nga karon no murag naapad jud ko sa outer court, medyo busy pa ako una naapad diri naapad didto. Decide, Lord, I want to step in to the holy place. Tuwa na dito ang prayer, worship, speak in tongues, sa panaya. And then, Lord, nag-enjoy na ko dire. Lord, I want to go farther. I want to enter to the Holy of Holies. Pagsulod ni mo diha, mao na diha. Diha ang breakthrough. Total surrender. Ang presence ni Lord, grabe ka kusog. You cannot help but, dili lang kneel down, but na something changes sa imong body. Kaya mo na ang moment nga i-touch ni Lord imong lawas. Divine touch. Gitudluan ta mo sa sikreto pero inakumon nga pagka-istorya. Make it your desire, your goal every Sunday to come to the Holy of Holies. Not just outer court, not just holy place, okay na kayo tanan. But this year, make sure every Sunday, ang target nimo, Holy of Holies, the very presence of God. Amen? Diya, makakita na kag mga prophetic, no, na yung mga dreams, vision, ang overflowing sa the spiritual gifts mo flow sa imo. I pray nga kitang tanan maka-encounter gyud ana in Jesus name. Amen? Kinsay gusto maka-encounter ana, spiritually speaking? Lord, ang nag-amen, so be it in Jesus' name. Amen? Now, so gipahibalo daan ni Lord, believing. Importante gyud to believe, right? Now, kung tanaw nimo, in terms of time, luoy gyud ang panahon karon. Sa mga batanon, kay nagsaligra siguro sa mama, so marag di siguro kaayo ma-feel, pero sa mga responsible nga mga batanon, makita ninyo ang kalisod na already. So, unsa may buhaton natong tanan ani? Ang Bible nagpaklaro na naay katapusan ang tanan. Do you believe that? Naakay katapusan, naapo ko'y katapusan. O gining gaysano mol, naanay katapusan. Di ba? Forever diri. Kitang tanan ay katapusan. Ang kinabuhi na ay katapusan. And then, in terms of end times, kaya na may mga question nga, Pastor James, unsa na may nangitabo karon? Unsa na end times na ba ta? Paklaro yun na sa Bible nga ang timetable. Everybody say timetable. Sa end times, kung gusto ka makabalo sa katapusang higayon, kung naan na bagyod ta, tanaw ni mo ang Israel. The only nation nga very clear sa Bible nga timeline ni Lord sa end times, ang Israel. Dili ang Amerika, dili ang Russia, ug uban pa nga mga nasod. Of course, mga powerful na sila nga mga nations, once mo lihok na siya, affected ang tanan. Sama sa gibuhat karon sa Amerika, nga once and for all, nag-all out war ang Amerika, kaysa unhan sila.
O karon mo ni nang hitabo. So dili pa na kana daghan pa gyud kaayo worse mahitabo. Kung mutanaw mo sa Middle East, ang mga OFW nanguli na. So ako ang brother-in-law nako. Dugay na siya sa Riyadh. Muuli siya. Lisod kaayo dito. Ang mga dugay na sa Dubai, nagtuo sila nga okay na dito, kipapauli gyud kay delikado gyud ang situation. So, ang punto ba is, dili ni siya panghinadlo kay wala man ta gitagaan sa Ginoo spirit of fear, pero gitagaan ta sa Ginoo power of sound mind. Amen. Unsa gihatag ni Lord sa to? Spirit of power, dunamis, and spirit of sound mind na ikalinaw. Then indeed sa situation na to karon gihangyo gyud ta mo. Unsa may year team na to? The bridegroom's hope. Ang hope man good, helmet ba? Unsa inyong madunggan mga issues, ayaw gyud mo kahadlok. Yes, maybe na ay pressure na ay kahadlok kadali, pero ayaw pag-stay longer sa kahadlok. Put the helmet of salvation, the hope of salvation. Ang atuang pagtuo nga maglaom ta nga naa gyud ang atong buhi nga Dios, magbantay nato despite sa murag makita nato murag na lain na magyud ang palibot. Musalig yun nga kaya ta protektahan sa Ginoo. Inay mong tapad, wala lagi ka nag-amen. Ang Israel, gitawag siya the apple of God's eyes. Pasabot, kadabang sentro, pinangga kay sa Ginoo. Ayaw mo pagkasuya nga, ano Israel mo na pirmi? Dili man Filipino. Saan man nato, sa unang panahon, sa time good nila Abraham, kung atong ibutang na anay Filipino, wala may nagtawag og Elohim. Ang atong mga ninuno sa una nagludluhod mga bato og unsa pa na diha. Hangin og bukid unsa pa na mga dagkong kahoy ilang Pero ang Israel nanawag yung Elohim, the God who made everything. And then sa tanan tribe nation, ang Israel ra ang nakahimo ana, mao na nga na-bless ang Ginoo sa Israel. How I wish kita mga Filipino. Pero dili man. Nakuha na to? So, ingon ang Zechariah chapter 2 verse 8, For thus said the Lord of hosts, after His glory sent me to the nations who plundered you, for he who touches you touches the apple of His eye. Pasabot, kung hilabtan ng Israel, gihilabtan nimo ang asa ang apple of the eye. Pinaka-part sa atong mata nga pinaka-sensitive, pinaka-delicate. So, pag hilabtan ninyo ang Israel, ingana inyong gibuhat sa Ginoo. Gihilabtan ninyo ang mata sa Ginoo. So, which is ingana ka-importante niya. Salamat, because of Jesus, gitawag po tag spiritual Israelites. Nya kini, usan ni siya ka-promise. Everybody say promise. So, daghan kayo promises sa Bible. So, isa ni siya. Nya, pag si Jesus ang isgutan, all the promises. Everybody say all the promises. Everybody, all the promises are yes and amen in Christ. So kani nga promise, yes, number one for Israel, but because of Jesus Christ, we are now called the spiritual Israelites, so we are also subject to this promise. Kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga the body of Christ, we are the apples of God's eyes. Walay nag-amen ninyo, but that's the promise of God. So, bantayuno ng Israel. Sa pagkakaroon ang Israel, naa sila sa war nga mode. Taod-taod na sila nasa war mode. Last week, nakakita ko og usa ka United Nations something assembly niya dito kompleto ang Muslim countries. Kompleto sila. And then ang ilaang pinaka-topic, dili ni siya hearsay nakakita jugo. Ako jugi basa og akong gitanaw. Kada isa halos nag-ingon nga dili na to i-allow ang Israel nga magpadako sa ilang territory. Enough na ng iladya. Dili pwede ang Israel mo overpower sa mga ginagdagko nga mga Muslim nations, Muslim countries. Pero kung mutanaw ka sa context sa Israel,
Gi-attack nila ang Gaza because retaliation tungod adtong October 7, kung naka-remember mo to, nga hostage nga halos gipamatay tanan o gipang-kidnap tanan. Retaliation and survival. Ang gibuhat sa Israel is to survive. Kay nga naman, since sa una pa gyud, way back sa very beginning, all they want, kaning atong mga silingan sa Israelites, all they want is to pulverize the Jew. So, naay mga reasons like because dili mo gyud na ila ang lugar sa amo man na, sa Palestinians man na, sa mga kuan man na. You can reason all you want, pero before ang mga tribes nagstay sa promised land, way back kang Moses, kang Abraham pagali, kang Moses na na-fulfill niya na nga, I will give you a promised land. Nadugay lang sila abot sa promised land. Naabtan og 40 years sa wilderness. Dapat 11 days raunta from Egypt, from Red Sea to the promised land. Dito na sila magpuyo. Naabtan og 40 years. Of course, gitawag siya promised land kay full of milk and honey. Milk and honey is just a jargon. Pero nagpasabot nga, economically, grabe kanindot. Dagay tubig, ang yuta, tambok kaayo, mabuhi ka dihang lugar. 40 years, just imagine 40 years. Daghay mga tribe, mga ni-conquer diha. Kabalo mo pilay, nag-una, nagpuyo sa promised land? 7 big time nga mga tribes. Hangtod niabot ang time nga 40 years na gyud, nana sila sa Jordan River from the wilderness nga nagtuyok ra sila kay ang reason nagtuyok sila tungod sa ilang sala. Balik-balik na sala. Di gyud sila maminaw sa Ginoo. Mao na nga gipasaylo mga sa Ginoo because of Jesus Christ. Mao na tinuod. Pero kung sigag padayon sa imong sala, there will be a consequence. It could delayed your, the will of the Lord sa imong kinabuhi. Na may plano si Lord. I don't believe nga walay plano si Lord sa imong life. I know na kay plano sa imong life. Pero I will tell you straight to the point. Mas powerful, mas gamhanan, mas okay pa, much better pa ang plano ni Lord sa imong plano, sa imong kinabuhi. Kay kabalo man si Lord sa imo. Pero kita, atong style nga, murag, atong una-una, way pakialam si Lord, or way pakialam ang mga tao, murag, ikaw rin nakabalo sa imong plano, murag, ikaw rin nakatima sa imong kinabuhi. No, love ka ni Lord. Mo na nga, mas maayo ma-inline ka sa will ni Lord, kay gamay na lang ang stress. Ay mong gi-expect, makabalay, makasakyanan sa future nimo, pero si Lord, pag mo inline ka sa iyang will, naalay maigo na imong pride, imong mga gusto mahitabo. Pag maigo na ay discipline mahitabo, pag mo walk ka according sa will ni Lord, ang mahitabo, more than pa sa imong gi-expect. Ang ingon sa Bible, pag mangayo ka, tubagon ka ni Lord, exceedingly. Unsa iyang pagtubag? Abundantly, more than you ask or think. Ing anak ka powerful sila, pero kita usay ingon nga tao, murag atong una-una mga mas klaro og legit ni akong plano sa akong kinabuhi, dapat ingani ko next year ingani ko. Salamat ana. Pero ayog kalimot, you are not the world. You are the church. You have the Holy Spirit in you. Naanay plano sa Lord sa imong kinabuhi mo na nga I submit nga much better nga kanang imong mga plano ipakonsulta na sa Ginoo, ipa-under na sa iya ang mga plano. Ingon ng Bible, daghan kay mga plano ang mga tao. Pero kabalo ba ka ang plano sa Ginoo, mas mo prevail ba yan? Kaya naman, mas kabalo man siya sa imong kaayuhan. Puhon-puhon sa imong kinabuhi. Nagplano ka nga maasinso mo, kasi pagtunin mo sa Ginoo. Nagplano ang Ginoo nga mapobre ka, dili. Mas labaw pagali, abundantly, exceedingly, pasabot ang plano gyud sa Ginoo sa atong sagusa, puro gyud progress. Puro gyud gitawag og prosperity. Pero having said the word prosperity, kay kabalo ko na ay sa Christian community, imbis ang prosperity sa good news, ang prosperity karon bad news na. Ang dating is mura na kag naog kwarta. Dili man. Pag naa ka ni Lord, i-prosper gyud ni Lord ang imong whole life. Walay plano sa Lord nga forever ka maglakaw sa kalisod. I hope you will receive the blessing. God's plan for you is to prosper you. A very, very good future para sa imo. Say amen to that. Amen in Jesus' name.
So karon may igsoon kung mubalik ta, ang Israel karon chaos sila. Mo nang pagsulod nila, balik ta sa history, pagsulod nila sa Jordan River, mutabok na lang sila, kusog pag yun ang suba adto nga time, nakita na lang ang promised land. Ingon dayon si, I don't know kung si Moses ba to? Okay, ikuan sabi? I-spy ba? Spy. Tanawa sa unsa gyud na inang promised land ni Lord. Pila ka buok ang nidagan dito? Napulo. Pagbalik sa Napulo, ang duha nabilin. Naguna ang 8. Ningon ang 8, grabe kayo, daghan kay abundance kayo, dagko kay mga grapes, pero dagko man ang namuyo. Unsa kuno ang namuyo? Giants. So gusto na ko ipaklaro sa inyo, ha. Tinuod ang giants. It's in the Bible. Muna sila ang mga Nephilim. So, mga giants, mukanker ta? Ato sila i-overpower? Mura tag apan-apan, grasshopper ba? Mura tag kuto na. Irokon na ta. Nangahadlok ang mga tao. Niabot dayon si Joshua and Caleb para mahimong napulo. Ang duha nabilin, nagdala og dako kaayo nga mga prutas. I don't know unsa nga prutas. Ingon hindi, grapes, kung di ko masayop, grapes. Grabe ka tambok, grabe ka healthy, grabe ka juicy, siya nga mauni ka abundance nga yuta. And this is the promised land nga gihatag sa Ginoo. Let's go and atong i-take ni nga land. Let's take the land once and for all. Pero ang 8, no. Danya, majority wins ra ba? Nakuha na to? Ang principle sa, naminaw pa mo na ko? Ang principle ra ba nato sa kalibutan? Majority wins. Kay majority man, will ni Lord. Pero kung tanaw na to sa nahitabo sa Israel, dili lagi majority. Dili standard ang majority wins. Duha ra baya sila. And then, to make the story short, they believe ni Joshua, they believe in Caleb. O si Caleb, 80 years old si Caleb atong time. 80 anyos, tiguang naman na. Yeah, murag na yung nag-question niya, murag something, kaya pa ba ni mo? 80 anyos naman ka? Ningo di si Caleb, something ang tubag ni Caleb, give me this land, give me this mountain. Kaning promised land ba? Kay ang akong kusog, same, akong gibati karon same sa 40 years pa ko. Pasabot, the moment gay ka mo believe right, I want you to listen. The moment you believe right, kay na kay kabuton sa unahan para sa imong kinabuhi, give me this mountain, give me this blessing, give me this project, give me this goal, this plan, this dream, give me this dream. Pag mutuo day ka na niya, ka, Lord, ihatag sa kuha, bisag physically 80 years old na ka, God will do something supernatural sa lawas ni Caleb. Matingala ka na, ingon si Caleb, kusgan kay ko karon, mura kog 40 anyos. So ang idea ba nga, pray and believe it, that you receive it, and you will have it. Pasabot, pag-claim pa lang, isag wala pa sa imo gihatagan na ka sa Ginoo. Pag-stand pa, makuha nimo ang faith, grabe ka powerful. Nya di kay nato gamiton ang faith, kaya atong ipagamit ato ang own reasoning. We need to walk by faith, not by sight, not by our own knowledge and wisdom. Amen. Nakikistorya bang Ginoo sa imo karon? We need to walk by faith, sama ni Caleb. And then, of course, na-conquer nila, namatay tanan. And then, just to make the story really good, pildi tanan ang 7 nations or 7 tribes dito. Pero dili na siya one time, anam-anam. And kinsa ng mga 7 tribes, mao na tanan nagpalibot sa Israel. And they claim, kamo ang ni squat. Okay, before mo ni abot na anami. Correct, dili. Correct sila. Kaya pag abot sa Israel, naanabay nagpuyo. Pero wala sila kabalo, wala pa sila niabot anang promised land. Way back, pag yun dito sa unahan, nag-ingon ang Ginoo, dadon na mo tamo sa promised land. Na sila sa Egypt, nag-promise ng Ginoo promised land. Wala lang natuman dayon kay mga gahig ulo ug mga bugutbutan mo na muhangyo jud ko sa inyo. Kanang inyong pagabugot-butan o gahig ulo o walay pagtuo, mulakaw mo lang mo base sa inyong gibati, mo decision mo sa inyong kinabuhi base sa inyong gibati, base sa inyong kwarta, wala mo nag-decision base sa pulong sa Ginoo. Yeah, remember mga anak na mo sa Ginoo,
medyo na agyoy kalainan. It will snare you. Say snare. Mahinay ba? Makapalangan, makapadelayed. Sama sa nahitabo sa Israel. And of course, kung sa ako, I want, kung mahimo, ma-overtake pa nako, kung mahimo, mapaspas pa nako, di ko ganag delayed. Kung mahimo, 7 years advance ko sa mga mahitabo sa akong kinabuhi. Amen. Whether we like it or not, everything is increasing. Oil price, mga products, bugas, na ako'y nadunggan ra ba? Dili pa sure kay Marites Raman. Nadunggan ra nako. Mudagan daw og pila ka kilo, 100 to 150 na ang kilo na po daw. So istorya ra na ha. So dili ni siya magpanik kay gitagamit sa Ginoo kusog kaalam ug kadasig. Amen. O sa gihatag nga spirit ni Lord sa tuwa, power and sound mind. Ini mong tapad ayaw si kataranta sa problema. Pikas ayaw kahadlok sa gubat. Mga anak man ta sa Ginoo, isuot na to itong helmet of salvation. Mutaas tanan ang mga paniliton. Hilak pero padayon gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo, way hunungay. Amen. Kay sa tinuod lang, come on, pagpakay ang Ginoo. Kay sa tinuod lang, ang naghatag ba yun natong panalangin o kusog ang Ginoo ba yan? Mao man gyud tinuod. So, puslan man siya man day ang atong kusog, siya man tanan, ato na ni lubos-lubusan. Bisan kabalutang anay nang hitabo sa global nga panghitabo. Amen? Psalms 91, ako lang basahon sa inyo, human ako. Okay ta? Basahon ako. Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Naana? Thank you, Lord. I will say to the Lord, imong sultihon imong Ginoo Adonai, you are my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For you will deliver me from the snare of the fowler and from the deadly pestilences. Verse 4, He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Daghan kinagdagan sa akong mind, pero basahon na lang yun ako. We don't have time. Nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Kaya mga problema, mga sakit, uban pa. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Kapildihan sa mga makasala. Because you have made the Lord your dwelling place. You made the Most High your refuge. Verse 10, no evil shall be allowed to befall you. Dili ka basta-basta matumba. No plague come near your tent, your house. Your house is protected in Jesus' name. For He will command His angels, the holy ones, the holy angels, concerning you, to guard you in all your ways. Say amen. On their hands they will bear you up, hawiran ka sa mga anghel, lest you strike your foot against a stone. 13, you will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent, you will trample underfoot. Mga problema ni kinabuhi, pero kaya ni mo ni sila. Because He hold fast to me in love. I will deliver him. I will protect him, says the Lord, because He knows my name. Ingon din diri sa verse 15, when He calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him with long life. Do you want long life? Come on, church. It's time to believe and, to strengthen your faith. With long life, the Lord said, I will satisfy you and show you my salvation. Indeed, He is the light. Siya imong kahayag. Siya imong kaluwasan. He is the stronghold of your life. Whom shall I fear? No one. Walay bisang nga situation nga makaseparate nato sa gugma sa Dios.
God so loved you, church. Pinanggagay ka. Yes, you have the Holy Spirit, the Godhead, but also you have the angels. You have the power of the Word, the Bible. You have the power of prayer. You have the anointing of the Holy Spirit. You have the anointing oil. You have the body of Christ, the Holy Communion. Wow, we have one another. We have the promises of God. Do you think nagkulang si Lord? Wala, good. God wants you to leave this place empowered, focused, strengthened, with new perspective sa kinabuhi. Nga we can do everything through Christ who strengthens us. Yes, kini nga journey, maybe ang dating mura kitara, no, God is with us. And if God is with us, who can be against us? The Lord is with you, and He will never leave you nor forsake you, says the Lord. Pinalangga maga sa Ginoo. Open na kayo ang altar. Amen? It's time for us to come, to bow down, to offer our lives once again. Lord, we surrender. The Bible is very clear. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And you are here. Rukava Veshem Madonai. Blessed is he who comes. Do you really come because of Jesus?